So, Happy New Year! Okay? Sa taong ito, meron po tayong bagong series na ang pamagat po ay Small Beginnings, Great Endings. Sabay-sabay nga po tayo, Small Beginnings, Great Endings. Wala tayong ibang pag-uusapan sa buong taon, kundi may kinalaman po sa maliliit na pasimula, pero matitindi ang dulo. Sino dito naniniwala? Wala ho yan sa laki. Nasa sinisimulan natin yan palagi. And last year, pinag-aralan po natin yung huling message po ng taong 2024, kung paano ho tayo lalabas sa taong 2024 bago tayo pumasok sa taong 2025. And the Lord impressed unto me, diniscuss ko to kahapon sa mga leaders natin, ito ho ang magiging plataforma po ng kabuang taon ng ating mga ministry, na lahat po ng bagay dito sa church, sisimulan po natin sa maliliit muna. Pati ang ating church building project, papapadiran po natin, patatambakan natin. Hindi natin kailangan na magkaroon muna ng malaking pera para makakita ng progress. Sa ating pong ipinagkatiwala ng Diyos sa ating kamay, ay gagamitin po natin ito so that each and every one of us will see progress even in the small details po ng ating buhay. And to give you an encouragement po na hindi kailangan extravagant dahil iba-iba po ang pagkilos ni Lord sa buhay po natin. Now, how do we have a prosperous New Year this 2025? Sabi nila, maraming paraan. Sabi nila, bumili ng prutas. Sino dito bumili ng mga prutas? No? Sinerte po ba kayo? Walang ibang sinerte kundi nagtitinda lang. No? Siya lang yung kumita. Hindi, sinerte din yung iba dahil nakakain, nabusog. No? And then, meron akong mga ilang tips how do we open the new year. No? Ito po ay mga pawang hindi ho ganun masyadong kaseryoso. No? Sabi dito, pinagpala ang mga nagtatrabaho na inubos na ang kanilang December salary noong December. For they shall know the true meaning of endurance in January. No? So ang unang tips sa taong ito, magpakatatag ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakatatag ka. Ayan. Okay? Lakasan mo ha, lakasan mo ang buhay mo. No? Pangalawa na tip, sa pagbubukas ng taong 2025 is this. Huwag mong tatawagin yung kapartner mo na mahal. Dahil lahat ng mga magkasintahan na ang tawagan ay mahal, naghihiwalay. Oh, sino ba to? Si Jack Roberto saka si Barbie Fortesa, mahal ang tawagan, naghiwalay. Si Rico Blanco saka naghiwalay. Si Paulo Contis saka si Aljor Abrenica saka si Kylie Padilla, naghiwalay din. Tanungin mo ang katabi mo, mahal ba ang tawagan nyo? Hindi naman totoo yun, no? Joke lang po yan, pero yan po yung isa sa mga tips. Taas ka may mga single po dito. Pangatlong tip, kumain ng grapes sa ilalim ng table. Ilang grapes po ang kakainin? 12. Ano daw po ang dahilan? Dito makikita natin sa picture si Catherine Bernardo kumakain ng grapes noong New Year para daw yata magka-jowa. Ayan. Ewan ko po kung effective po iyan. Yung iba po ay pati yata mansanas kinain na, walang nangyari. Pang-apat na tip po ay magkape. Dahil every time daw na nagkakape po tayo, meron daw pong 14 na muscles na na-activate kapag ibinubuhos lang po natin yung pitcher papunta doon sa ating cup para magkape. Sa mga nagkakape po, makaka-relate po ang bawat isa sa atin. Sa mga nag-aaral naman po, pang-5 tip po ay mag-focus na sa mga project because from quizzes to thesis na. Sorry to say that. Babalik na po tayo sa mga project natin. Now, seriously speaking, we need to set goals. At alam natin, lalo na po yung mga nagtatrabaho, yung tinatawag nating SMART. Ano ibig sabihin ng SMART? Specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Ibig sabihin po nun, pag nag-set po tayo ng mga project sa buhay nating ito, pagpapapayat, bibili ng lupa, papatay ng bahay, bili ng sasakyan, makikipagrelasyon, dapat po daw ginagamitan natin ng goal setting na ang abbreviation po ay, ang acronym po ay SMART. Specific, measurable, attainable, and time-bound. Sino ho dito every year nagpaplano? Ang church po, may mga plano lagi yan. No? Pero kahapon po, inintroduce ko sa mga leaders yung tinatawag po namin na
micro-planning or micro-goal setting. Madalas po pag nagpaplano ho tayo, malakihan. Bilhin natin ito, gawin natin ito. Ang problema po, sa sobrang laki, parang di mo alam paano sisimulan. Gusto mong mag-exercise, magpapayat, pero sa sobrang laki ng ipapayat dapat, hindi mo alam paano sisimulan. Isang takbo pa lang, biglang nakain na kagad doon sa dulo eh. So, sabi nila, yung mga life coach, lalo na yung mga fitness coach, no, mas maigi daw po yung isang toro 15-minute exercise kaysa ho yung isang araw na nasa gym ka na wala pong direction. In other words, ini-encourage po ng micro-planning at micro-goal setting, maliliit po na disiplina, maliliit na hakbang, maliliit na plano, pero sigurado at tiyak na nangyayari. Ganun din po sa pag-iipon. Kahit maliliit, magugulat ka sa dulo po ng taon, may maiipon ka na malaki. So, let me just discuss what is microplanning. Dahil ang microplanning po ay hindi po ito exclusive para sa mga iilang tao lang. Ito po ay pangkalahatan. Sa bawat isa sa atin, kaya nating gawin ito. Sabi dito, sabay-sabay nating basahin, ready, go. Microplanning is the process of creating a detailed plan of action to achieve a specific goal. This is the type of planning used in businesses and organization. The process of microplanning involves breaking down a goal into smaller, more manageable pieces. Kaya nga po, ang susi para maabot at mangyari yung inaasam mo, simulan mo. If you're taking po a schooling, simulan mo na. Hindi kailangan na maraming units kagad. Pwede mo nang simulan pa isa-isang subject at magugulat ka, malapit ka nang matapos. Ito ho yung tinatawag nating micro-planning. Micro-planning can also help to increase efficiency by allowing you to be better, divide your time and resources. This approach is useful when working on deadlines. Pag may mga requirements po tayo, uunahin mo po yung mga madadali muna bago yung mahihirap. Dahil pag inisip mo, wala akong matatapos dito, lahat mahirap eh. Wala kang matatapos. Ito ho yung tinatawag nating micro-planning. Microplanning can help you reduce stress levels by providing a clear roadmap for completing a project. Now, lahat tayo dito may project po sa taong 2025. Financial, relational, physical, emotional, lalong-lalo na po sa spiritual. Gusto ho natin mas better po ang pagsunod natin kay Lord sa taong ito. Am I right? Tama po ba yun? Now, hindi po mangyayari yan without a plan. Dahil ang plano po ay isang bagay po na nag-execute ho sa lahat ng mga goals na gusto nating maabot sa ating mga buhay. Binasa ko ho itong quote ni Dr. Alben Benson. Bro, Bataan to. Ang sabi po niya, if it's big enough plan, ayon sa kanya, ito po isang doktor, negosyante, pastor, well-loved speaker hanggang sa ibang bansa, kinukuha po siya. Pero tingnan niyo po kung paano siya magplano ngayong year 2025. Sabi niya, if it's big enough plan, it will take you your whole life trying to achieve it. And by the time you get to it, you will be staring in the abyss of your meaningless achievement. Baka daw sa time na yon, baka patay na tayo bago pa natin maabot yon. Sa sobrang laki kasi ng pinasimulan natin. Kaya sabi niya, this 2025, I'm going to give it my best shot, my very best with the immensely passionate determination to the pursuit of short-term goals, but with long-term effect. To be micro-ambitious, to put my head down and work with pride on whatever it is in front of me. Ang ganda ho nun, no? Kung meron tayong gustong bilhin, simulan na po nating pag-ipunan, simulan na nating isipin, planuhin, para mangyari. Pag sinabi nating micro, maliit. Naalala niyo po noon, ang pinakauna pong type na SNR or landers ay yung macro. Sino ho dito nakapag-grocery dati sa macro, no? Pero hindi po macro ang goal natin eh. Micro, maliit. Maliitan po muna, hindi malakihan. Sa pagpapatuloy, sabi po niya, I may never know where I will end up because we are not God. Hindi naman tayo Diyos. Hindi natin alam kung saan tayo mauuwi sa ating mga plano. Might as well be aware that the next worthy pursuit will be just around the periphery. Also, I will be careful of lofty long terms
dreams because if I focus too far away from me, I might miss the shiny thing right in the corner of my eyes. Sa kagustuhan po nating lumayo, maabot yung naroroon, namimiss natin yung nandito. Yung mga binibigay at ino-offer na ng Diyos sa ating harapan, hindi natin napapansin. Sabi po yan ni Dr. Alben Bengson. So ang series po natin for the whole month, for the whole year, Small Beginnings with Great Endings. Base po sa mga talatang ito, pakibasa natin ng malakas. Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly. Sa Tagalog, bagaman ang iyong pasimula ay maliliit, gayon may ang iyong huling wakas ay lalaking. Mga kapatid, kung hindi tayo umaasa na sa dulo mas maganda, eh di para natin sinasabing wala tayong Diyos. Amen? Kaya po, lagi po dapat tuwing nagpapalit ang taon, ang inaasahan mo lagi, mas maganda. Pero hindi po sapat na umaasa ka lang eh. Dapat sasamahan natin ang pagpaplano. Sinimulan po natin yung dream na bumili ng lupa, nangyari po iyon. Simulan po natin yung dream na magkaloob tayo ng first fruit, nangyari po iyon. Ngayong taon na to, sisimulan natin yung dream na pababakuran natin yung ating church building. Mangyayari po ba yon? Tiyak po na mangyayari yon. Dahil ang plano ng Diyos lagi ay papaganda, papausad at papaunlad. Pero kailangan may plano. Dahil walang pagpapalain ng Diyos kung wala tayong pinaplano. Amen ba? Sabihin mo nga sa tabi mo, do you have a plan? Luke chapter 16 verse 10 says, whoever can be trusted with small things can also be trusted with little things, with big things. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Gusto mo yung malaki agad, sabi ni Lord, yung maliit niya, di mo maalagaan eh. Kung meron kang bike ngayon, alagaan mo, bibigyan ka ni Lord someday ng motor. Kung may motor ka ngayon, alagaan mo, someday bibigyan ka ni Lord ng 4 wheels. Because life always is a trust. It's a stewardship galing sa ating Diyos. Lagi po nating tatandaan, lahat ng malalaking bagay na pinasisimulan ng Panginoon, nagsisimula sa maliit. At ang katapatan natin lagi, ang hinihingi ng Diyos para sa atin. Amen po ba doon, mga kapatid? Do things at your own pace. Huwag kang magmamadali. Huwag kang magkumpara. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Bakit siya papaunlad na? Ako hindi pa. Dahil iba-iba po ang kilos ng Diyos sa atin. Amen? Iba ang kilos niya sa katabi mo, sa nasa likuran mo, na nasa unahan mo. Iba rin yung gagawin ni Lord para sa'yo. Pero isang bagay po ang lagi ko nating tatandaan. Hindi man kapareho ang pag-unlad na kagaya mo sa iba, pero espesyal lagi ang meron ka. Dahil special ang Diyos na meron po tayo. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay po natin. Ang advantage po ng micro-planning is this. Pakibasa natin yan ng sabay-sabay. Go. Goals are achievable into parts. It encourages participation and collaboration. It helps others with different paces in life. It gives a sense of accomplishment, something to look forward to, and allow them to celebrate small yet impactful victories. It introduces faith, perseverance, and risk-taking. Number 7, it gives a person a sense of and significance. Alam niyo po, maraming mga tao, saka lang sila nagse-celebrate pag malalaki na. Alam niyo, pag tumaman ako ng loto pag malaki na yung pera ko Pero hindi po ganon. Ang gusto ni Lord, kahit maliit pa lang, celebrate mo na. Because every time you celebrate a small success, you're acknowledging the goodness and the faithfulness of God sa buhay mo. Hindi kailangan malalaki agad para magpasalamat. Ang gusto ng Diyos kahit maliit, ay handa kang i-acknowledge na kasama mo ang Panginoon sa katagumpayan na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Amen? According to James Clear, isang libro na sinasuggest ko pong basahin nyo this year. Ito po, magkano ito per na libro kung bibilhin? 100 pesos lang po ito. Pwede nyo rin pong bilhin through PDF or e-book. Pwede nyo pong basahin sa cellphone nyo, sa iPad nyo, sa laptop niyo. Napakaganda po nito because ang pinaka-konsepto po nito is all big things comes from small beginnings. The seed of every habit is a single tiny decision. Kung titingnan po natin maigi, kahit po yung church na to, nagsimula ho ito hindi agad malaki. Alam niyo yung problema natin mga tao, we are so fascinated kagad sa malaki. Na sa sobrang laki po, hindi natin alam paano natin sisimulan.
Kaya nga po, ang gusto ng Diyos, tingnan mo muna paano ho ito nagsimula, hindi yung paano na siya lumago. Amen? Meron akong Tagalog quote sa inyo, no? Di baling ko konti at hindi man mapuri, kesa naman magmukhang matindi pero mapagpanggap at mapagkunwari. Alam niyo yung problema sa mga napapanood natin sa social media? Hindi lahat totoo. Hindi lahat perfect. Amen? Nakita niyo po yung picture na to? Maganda sa harapan, pero sa likuran, may kapintasan. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kang makipagkompetisyon sa ibang mga tao. Huwag kang maiinggit sa taong ito. Huwag mong nasain na purihin ka ng lahat. Gawin mo yung nararapat at dapat na pinagagawa ng Diyos sa iyo para magawa mo ang mga goals mo. Amen? Sino ho dito ngayong taon na to, na-excite kang gumawa ng goals? Pero hindi po goals agad na malalaki ha. Micro goals muna. Micro goals na may big impact para mag-create ng big blessing sa buhay po natin. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Akala siguro ng iba, no, ang bilis lang umakyat, no? Ang bilis niya makaakyat, ang bilis niyang umasenso. Hindi po, naglakad ho yan. Bawat baitang. Wala ho yung sinakyan na elevator para i-shortcut tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, there are no shortcuts in life. At hindi po tayo dapat nakikipagkompetisyon. Alam niyo kung bakit? Sabi nga po ng favorite ni JL na banda, ang buhay ay di karera. Nasingit pa rin, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mag-alala. Buhay ay di karera. So huwag kang magmadali. Alam niyo mga nagmamadali, namamatay na maaga. Pero pag ginawa mo yung pinagagawa sa buhay mo, ng tamang-tama lang, magugulat ka matatapos mo na yan. Amen? Sige nga po, palakpakan nga po natin si Lord. If you're excited sa gagawin ni Lord, extension sa bahay, bibilhing sasakyan, or pag-aaral, achievement, i-unlock ni Lord yan, dahan-dahan lang po tayo. So ngayong umaga na to, I'd like to introduce to you the first message of our series, The Power of Small Beginnings. Ang kapangyarihan po at nagagawa ng maliliit na pasimula. Parang konti na yung time ko. Sabi sa Zechariah 4 verse 10, sige po, bilisan natin basahin to. Ready, go. Do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Isa pa nga po, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Sa Tagalog, sapagkat sinong nagsisihamak sa araw ng maliliit na bagay. Meron pong 3 bagay dito na tatawagin po nating baby steps. Everybody say baby steps. Maliliit na hakbang, pero sigurado. Alam niyo po ba lahat ng tao nagsimula hong lumakad as baby? Hindi agad as adult eh. That's why may reason kung bakit dun ho tayo pinadaan ni Lord eh. Kasi hindi ka kagad lumaki, hindi ka kagad nagtagumpay, na ngayon, ganyan yang kagad. Nagsimula ka as baby. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang baby yan? Baby damula, gawa na ba? First step, number 1. Himayin natin sa verse, ha? Una, sabi doon, do not despise the small beginnings. The first step would be is this. Mag-notes po kayo. Don't feel intimidated to start small. Huwag kang matakot, mahiya, huwag kang mapangunahan ng kaba porket maliit ang iyong pasimula. Magsimula ka. Simulan mo na. Amen? The word start and small does not connect. Because how do you start and yet you're starting small? Usually po pag narinig natin yung salitang start, big kagad, mabilis, kilos. Pero ang sinasabi po dito, start small. Sabi ni Pastor Eric Hausler, we tend to despise small beginnings because small beginnings don't appear successful. Maliit na tindahan. Alam niyo po ba yung mga Starbucks po noon, ang Louis Vuitton, nagsimula lang po sila sa gilid. Nakita niyo po ba yung mga picture na yon? Pero ngayon, nasaan na po sila? Dahil hindi sila nahiya at hindi sila natakot magsimula sa maliit na pasimula. Amen? Don't be afraid and don't be intimidated to start small. Great visions have not been pursued
and they remained unfulfilled. Great dreams had been frustrated and unaccomplished because, ano daw pong dahilan? Because of the desire to start big rather than humble beginning. Totoo po yun. The ignorance of greatness in smallness have kept so many destinies stagnate. Pumunta ako doon sa Clark, sa dulo ng Clark. Di ba yung unang bungad ng Clark, ang ganda eh. Sa dulo ng Clark, hanggang sa malapit na po sa bandang Bataan, meron dong isang building po na napakalaki kagad, pero hindi po natapos. Alam niyo kung bakit? Dahil marami pong mga tao, that's a picture po, na masyado pong overwhelming kagad ang pasimula. Pero ang tanong ho doon, matatapos ba? Hindi natin kailangan magsimula ng malaki. Ang mahalaga, malinaw sa atin kung anong gagawin natin at pinagagawa sa atin ng Diyos, but we do it one step at a time. Amen? Amen po ba doon? Kailangan po tanggalin natin yung ignorance na ang greatness, na walang greatness sa smallness. Tingnan niyo po yung picture na to, no? Picture na to ay ang mismong konteksto ng verse na binasa natin kanina. Do not despise the small beginnings. Because nung inutusan ng Diyos si Zerubbabel na i-rebuild uli yung templo na nasira. Because the temple symbolizes the presence and the glory of God. Nung nagsibalikan ng mga inalipin from the exile, papabalik po sa Israel, kailangan, ang gusto po ni Lord, ang gusto po ni Zerubbabel, mabalik uli ang kanilang respeto sa Diyos at respeto sa templo. Subalit, paano nila rerespetuhin ang Diyos at ang templo kung ganito po ang itsura ng templo? Kaya nagsimula si Zerubbabel po ng isang matinding trabaho with all this opposition, sinisiraan po siya. That's why binigyan po siya ng encouragement ng Panginoon, huwag niyong mamaliitin ang maliliit na pasimula. Yan yung konteksto po doon. At si Haggai bilang priest ang nagsabi, ang karangalan at kadakilaan ng dating tahanan na to ay mas maganda sa paparating. Lagi nating tatandaan, mas maganda ang plano ng Diyos. Kahit nasira ka na, nagkamali ka, bumagsak ka, kung ikay babangon at hindi ka matatakot na magsimula uli ng bago, tutulungan ka ni Lord na makabawi at umunlad at mapagpalang muli sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Remember that message? Yung last year message po natin, kahit pangit ang pasimula po natin, bibigyan ka ni Lord ng pagkakataong makabawi lagi. Come on. Palakpakan natin si Lord. Amen? So, question. What is, parang malino, what are the areas of your life that needs a new beginning? Hindi na na-edit, no? Ano pong bahagi sa buhay mo ngayon ang kailangan ng bagong pasimula? Siguro sinasabi mo, hindi ko nga alam po, Pastor, paano sisimulan eh. Meron akong dapat bayaran, sino po bang unahin kong bayaran, paano ko pagkakasyain yung budget ko, no? Mga kapatid, ang suggestion ko po sa inyo, it does not matter how small you feel you're starting. All that matters is you're starting. Amen? Tama na yung drama. Huwag na tayong mag-iyakan. Ang mahalaga dito, magsisimula ka. At alam ko, pag may nagsisimula, may sisimulan at ipagpapatuloy ang Diyos. Because God loves baby steps. Tignan mo nga yung katabi mo, sabi mo nga sa kanya, God loves baby steps. Gusto ni Lord na maliliit na simula, di ba? Sabi po ni Chris Gardner, ayon sa kanya, sabi niya, baby steps count as long as you are going forward. May nakita na ba kayong baby steps pabaliktad, patras? Usually pa-forward, no? Amen? You add them all up, and one day you look back and you will be surprised at where you might get to. Sabihin mo nga, ang dating baby na ito, matagumpay at pinagpala na ngayon. Lagi ho tayo magpapasalamat kay Lord. Lagi tayo magpapakumbaba. Dahil minsan po, tayo yung mga maliliit na sanggol na tinuruan ng Diyos at ang ating mga magulang na maglakad, humakbang kahit kakaunti. But look at you right now. God, Lord, has blessed you with so much. There are much more about to come sa buhay mo. The best is yet to come. Amen? Huwag ka madi-discourage. Problema mo ngayon, malaki. Isipin mo noon, ang problema mo matindi din eh. Pero nakayanan mo. Look at you right now. Kaya mo yan. Malalagpasan mo yan sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba doon?
Remember, starting small does not mean remaining small. Ang pagpapasimula ng maliliit, hindi ibig sabihin mananatili kang maliit. Hindi po ganun ang ibig sabihin. If you despise the seed, you will never get the forest or plantation of your dream. Kung ano man po ang simbolismo ng pangarap mo. Hindi porket maliit ang pasasimulan mo, maliit o mananatili kang maliit, doon ka lang magsisimula. At doon lalawak ang ipagagawa ng Diyos para sa iyo. When you throw away the seed because it is small, you are ignoring a potential. If you desire greatness, start small, think big, dream big, but start small. Ganun pong ibig sabihin. Hindi po ibig sabihin, pang dito lang tayo. Hindi po. Ang kilos po natin, maliitan, pero ang isip natin, pang malakihan. I hope naiintindihan niyo pong ibig kong sabihin. This year, pwede bang ganito po ang maging prayer natin this year? Sabay-sabay nga nito na ating basahin. Go. Learn to celebrate every pace of your God-given with excitement. Start with the little in your possession. Every man has the opportunity to start small. Starting small is not the evidence of doubt, but it's a proof of good planning. Sino ho dito, matagal ka nang nanghihingi ng confirmation? Sisimulan ko po ba ito? Ang lit eh. This is your confirmation right now. God loves baby steps. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi may pangako ang Diyos. When you move to the next level, when you learn to appreciate God, He will launch you out. He will move you to the other level that you're praying. Naniniwala po ako, yung mga naghahangad, na umunlad, at nagsusumikap kahit mahirap, may matinding pinagdadaanan na problema, ang Diyos po ang maglo-launch out po sa inyo, ang Diyos po ang magtutulak sa inyo, ang Diyos po ang magdadala sa inyo sa mga level na hindi nyo kayang abutin sa grace lamang po ng ating Panginoon. I've heard this statement and I'd like to claim this sa ating New Year ngayong araw na ito. Sabay-sabay tayo. God has the power to palakpakan po natin si Lord. Pangalawa, nabubulol po ata ako, no? You have the courage to start strategically. Sabi ho dyan, for the Lord. Gusto po ng Panginoon, nagpaplano tayo. Nakikipag-partner po tayo sa Kanya eh. Hindi lamang po magsimula ng maliit. Gusto rin ni Lord, maliit pero strategic. Strategic. Okay? Now, what are your goals last year and for this new year? Ano po yung mga goal nyo last year at sa year na to? There is a price to pay for every goal. And the price is called sacrifice. Magsasakripisyo ka. Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo, pag malaki ang sakripisyo mo, malaki ang grace mo. Yung ayaw po ng sacrifice dito, hindi mo matatanggap ang pagpapala na hinihingi mo sa ating Panginoon. Thank you. Iniisip po ng iba, wala kasi akong pera. I received this revelation this year because we have a big project also as a family. Sino ho dito kagaya mo, kagaya ko, ang lagi mong iniisip, wala kang pera. Taas nga pong kamay. Ako po, inaamin ko yun. Okay? Wala akong pera, pastor eh. Alam nyo ba, stop thinking na kailangan may mahiraman ka muna para makasimula ka. Okay, I don't know kung ano pong dating niyan sa inyo, but this is God's revelation for us today. Dahil pag ang iniisip mo lagi, may mahihiraman ka, mababaon ka sa pagkaalipin. Hello? Huwag ko kayo magagalit sa akin, ha? Pag ang iniisip mo lagi yung solusyon, yung katabi mo, yung nasa ibang tao, hindi ka mag-iisip strategically. Hindi ka mag-iisip ayon sa gusto ng Lord, paano ka mag-isip. Basahin nga natin yung verse na yan habang umiinom ako. Let's go.
daw pong ibig sabihin ng talatang yan? Alipin, sino daw pong alipin? Ang nanghihiram dun sa hinaraman. I think you know that truth. Mahihiya ka, mayroon kang malaking utang na loob, mapipigilan ka, hanggang darating yung time, pati yung pagsunod mo kay Lord, mahihirapan ka. So start small, but start strategically. Amen? To have a great future, take the first step now and start from where you are with what you have. Everybody say, with what you have. Pakitanong ngayon katabi mo, anong meron ka ngayon? Kung ano lang yung meron ka ngayon, yan muna gamitin mo. Huwag mo munang isipin, manghiram sa iba. Amen? Kasi kung anong meron ka ngayon, yan yung ibibless ni Lord para ma-accomplish mo yung project mo sa buhay. Amen? Parang di kayo naniniwala, hindi pastor, kulang pa rin talaga to eh. Then you will get to where you are destined to be. Ang konseptong ito ay galing po sa isang Japanese concept na kung tawagin po ay Kaizen. Kai is two word which means change and then good. Kaizen. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang Kaizen? Ito ho ang prinsipyong ginagamit ng Toyota Motors sa Japan. Ang Nissan, I don't know kung gaano ako kasyura, pero closing down na. Pero makikipag-merge po yata sa Mitsubishi at sa Honda. But how come, paano nangyari? Nissan is from Japan din, di ba? Paano nangyari po na ito'y magsasara na? Ang Toyota po, however, believes on continuous improvement one step at a time. You're looking at the new Tamaraw FX. Naalala niyo yung Tamaraw FX? Yan na po itsura ng Tamaraw FX. Can you imagine po yun, no? Can you imagine kung ano pong kayang gawin po ng continuous improvement? Kasi po, ito pa lang si Kaizen. Ito si Kaizen eh. Hindi, si Kaizen. Kaizen, alam mo ba na ito yung name mo? Ibig sabihin, small steps to big changes. Meron pong mabilis lang basahin natin. Kaizen philosophy. Number 1, continuous improvement, embracing small steps, the power of habit formation, adopting growth mindset, the role of reflection and assessment, cultivating supportive environment, celebrating small wins, and the journey to the long-term vision and achieving them by patience. So hindi po sinasabi dito, wala kang gagawin. Matindi nga gagawin mo eh, pero uutay-utayin mo. Dadahan-dahanin mo. Ang ganda po ng konsepto ng Kaizen. At ang Kaizen po ay sumusuporta sa pinag-uusapan po natin ngayon, small beginnings with great endings. Start strategically because greatness is always hidden in small things. Big impact is possible if the right little seeds are sown. Small beginnings, if not despised, can inspire greatness. Hindi mo malalaman kung saan ka aabutin, saan ka makakarating, hanggat hindi mo pasisimulan sa buhay mo. What is your attitude today? Alam niyo ba na mahalaga ang attitude? Are you thinking that bigger is always better? That sooner is always better than later? Meron bang room sa buhay mo ngayon yung tinatawag na divine delays? When we say divine delays, hindi nangyayari agad yung inaasahan mo. Then the Lord is teaching you patience right now. Tinuturuan ka ni Lord na maghinay-hinay, magdahan-dahan, at sumunod sa direksyon ayon sa kanyang sinasabi sa salita ng Diyos. I have an encouragement for you today, no? Read and listen well to the Word of God this year. Huwag kayong makinig sa iba. Huwag kayong magkumpara. Huwag kayong maglaan ng maraming time kakascroll sa Facebook. Read the Word of God because the Word of God will give you the right idea to start strategically. Sabay-sabay natin itong basahin. Ready, go. Be patient and don't lose hope. Wait on God. He will take the lead off in His perfect timing. It's not your job to force it. Instead, you take 2 or 3 steps forward followed by unavoidable step backward. Meron talagang ganun. So you keep plodding along
And whether you realize it or not, you are making slow and steady progress. May time talaga, mapapaatras tayo, pero hindi maiiwasan yon. Pero mahalaga po, nagmo-move forward ulit tayo. Shout out po doon sa mga hindi sumusuko kahit mahirap ang buhay. Shout out po doon sa mga nagpapatuloy kahit nasasaktan na. Palakpakan nga po natin sila. Shout out po sa mga pagpapalain ng Panginoon ngayong taon na ito dahil sa inyong pagsusumikap sa ating Diyos. Our God blesses small things. Because most of our progress in life is made by many small steps in life. Basahin nyo nga po yung nasa white na yan. Ready, go. You might desire yeah. For all of His bigness, God has the remarkable love for the small. We will see just how small were all the world's big things and just how big was the day of small things. Dahil nag-aaral pa ako ngayon sa ATS, meron pong time na nare-require po kami on-site. Dadala ka ng sasakyan, gagas ka, toll gate. Pagdating mo sa EDSA, traffic. Bago ka makarating doon, kahit nasa sasakyan ka, pagod na pagod ka. Kaya naisip ko, magbabas na lang. So, babas minsan dito, Victory, makakatulog ka pa sa Baliwag, pero matagal lang bago makalabas sa NLEX kasi umiikot-ikot pa, no? Tama? Sino ng mga nagbabas dito? Tapos pagdating, dahil Cubao po yung babaan ko, hindi ako nagkukubaw. Matraffic, dadaan pa ng Mindanao Avenue eh. Ang ginagawa ko po, bababa ako ngayon sa Monumento, sa Grace Park, Fifth Ave. Pagdating ko doon, anong ginagawa ko? Ginagawa nyo? Hindi ako nag-MRT, sis. Nagbubook ako ngayon ng Joyride. Oh, Joyride. Kasi although mura yung LRT, pipila ka rin doon. So pag sa Joyride, pag motor, nakakalusot-lusot. Titiisin mo lang yung baho ng mga helmet. Minsan, sino kayang ulong sumakay dito kanina, no? Pero sasakay, mabilis po. Amen? Now, bakit ko ito kinikwento, Pastor? Ano bang relevance na ito? Na-observe ko lang to because when I came to Manila, way back 1998 ata o 1999. Listen to this, ha? Ang lawak ng Manila. Pag sinabi ng tita ko, punta kang monumento, ang tagal ng biyahe. Pag sinabing pumunta ka dito sa Makati, ang tagal. Jeep lang po lahat yon. Minsan pinapunta kong Rizal. Nakapunta kong Rizal, ang tagal. Pero na-realize ko po ngayon because of the Grab, Lala Move, and Joyride, LRT, at yung mga Skyway, sabi ko, parang lumiit ata yung Maynila. Pansinin niyo po, nasa Cubao ka ngayon, nasa Scout Madrian ako, nasa GMA ako, sumakay ako ng Joyride, umikot lang kami pagtingin ko, pambira, nandito na kami sa sa Boni. Paano nangyari yun? Pumasok-pasok, ang gagaling ng mga Joyride ngayon, magugulat ka, daanan ba talaga to? Pagtingin ko, SM North na kagad. Lumiit ang Maynila sa dami ng building, sa dami ng mga konektadong daan. Amen? Ano pong sinasabi dito, mga kapatid? Mapag-iiwanan ka pag hindi ka nagsimula agad ngayon. You need to start right now. Amen? Kundi liliit po ang mundo mo pag hindi ka nagsimula ngayon. Pakitulak na yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magsimula ka na. Start ka na. Okay, ito, sa mga magagaling mag-square root, ha? Ito isang poem, sabi niya. Sabay-sabay natin basahin. I might not be there yet, but I'll get there. Bet on it, because I'm already there, feet off the ground. Don't tell me it's too far. I know that I'm stoppable, because the square root of impossible is me. Wow. Sabi mo nga sa katabi mo, you're the square root of impossible. Ikaw ang solusyon sa imposible. Kailangan mo lang kumilos ngayon. Amen ba? If you rush to be great, you will be crushed out of it. Huwag kayong magmamadali. Baka malulaho tayo. Pag-isipan nyo po muna, bago humiram ng malaking pera, baka mamaya malula po tayo paano babayaran. Hindi ho hamak na kahit maliit lang po, ay kaya naman po nating mapasimulan.
Proverbs chapter 21 verse 5 says, "The careful plans of the diligent lead surely to abundance." Everybody say, careful plans. When you say careful, you're doing baby steps. Hindi mabilis. At ang sabi ni Lord, it will surely lead to abundance. Pastor, walang nakakapansin sa akin. That's okay, dahil pag walang pumapansin sa'yo, walang masyadong pressure. Walang masyadong drama. Amen? At pag walang masyadong drama, nagagawa mo yung gusto mo. Amen ba? Pangatlo't panguli. Don't hesitate to start now. Everybody say now. Alam niyo sabi diyan, for the Lord rejoices to see the work begin. Ano ngayon kung maliit, sabi ni Lord, natutuwa ako pag may pinapasimulan. Sa kagustuhan po natin maging malaki, wala ka pang napapasimulan. Sabi ni Lord, gusto ko may nasisimulan na sa taong ito. Amen? Sino dito gusto magsimula na kahit maliit lang? Say amen po. Don't hesitate to start now. When we say start, stop making excuses. Take an inventory. What do you have right now? Yung pwede mong magamit. Accept responsibility. Huwag kang manisi. Kung may mali, ayusin. Refuse to be discouraged. And then, panghuli, pinakamahalaga, trust God. Start now. Magsimula ka na. Kailan? Magsisimula. Ngayon na. Ngayon na. Greatness is the little seed planted in the soil of purpose and character. You cannot do it without God, but God will not do it without you. It's called divine partnership. It's called divine partnership. Now is always the best time to start something. Because now is equivalent to, pag binaliktad mo yung now, anong sabihin? Mananalo ka. Mananalo ka. Sabi mo nga sa katabi mo, pag nagsimula ka ngayon, panalo ka na. Pero pag late ka, anong kabaliktaran ng late? Etal. Ano ba yung etal, Pastor? Wala, inimbento ko lang. Epal ka. Pagka hindi ka nagsimula kagad ngayon. Di ba? Winner ka na kagad pag sinimulan mo na kagad yung maliliit na goals na yan na papunta sa malalaki. Amen ba? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Prayer tayo. Anong magandang prayer ngayong year na to? Basahin natin yung prayer na to. Lord, I destroy every seed of laziness, aray ko, procrastination, distraction, and that is making me waste divine investment in my life. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Destroy natin yan. No? Sino ho dito, alipin ka ng cellphone. Kaya pala ang cellphone, cell, kasi it's a Zelda. Alipin tayo ng gadget. Nilikha natin yung gadget, pero inalipin tayo ng nilikha nating gadget. Nabuburo po tayo, wala tayong nagagawa. Sino dito, marami ka sanang nagawang assignment kaya lang po, kaka-cellphone mo Marami dapat labahin ang natapos na kaka-cellphone. Pinaglaba, maya-maya nakahiga na, nagsisearch. Hindi ka na matatapos, di ba? Kaya iwasan po natin yung mga distractions sa buhay. I'm also encouraging those to take higher level education. MA, doctorate. Pastor, matagal. Iba-iba po ang pace ng buhay. And there's no shame on that kung hindi man kapareho yung oras na matatapos at panahon ng iba. Ang mahalaga, natapos mo. Amen? Come on, palakpakan natin si Lord. Maraming matatapos this year. Mag-aaral tayo, di ba? Mag-gym yung iba. Huwag naman one day lang, tapos out na kagad, di ba? Mag-exercise tayo. Amen. Okay. This is how micromanaging planning looks like. We will pray na. This is your mission. Makakaroon ka ng abundant life, but this is your goal. Maging apple muna. This is your project, pero lagi mong tatandaan, magsisimula yung task sa seed. What are you doing with the seed that you have right now? Never think that you're too small to become big because God loves you so much. You are big in the eyes of the Lord. You are special. Amen? The distance between dream and reality is called action. Ayun na. Multitasking, Pastor? No. Focus. Huwag madaming ginagawa. Isa po sa kasalanan ko, ang dami kong ginagawa.
Ngayong taon na to, pipilitin ko pong gawin na lang yung mga dapat muna, hindi muna yung iba. Kaya nag-quit muna ako sa pag-aartista. Gagawin po muna natin yung dapat na pinapagawa. At yung kay Lord, yun ay non-negotiable lagi sa buhay natin. Kung maliit na bagay may malaking impact, siguro magandang paalala din, tanggalin din natin yung mga maliliit na mali. Kasi ang sabi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 1, a dead fly gives a bad smell to the perfume. So the small foolishness outweighs wisdom and honor. Kung may mali kang ginagawa ngayon na alam mong mali, huwag mong lagyan ng dahilan. Tanggalin mo yan. Why? Sisirain ang pangarap mo pag pinagpapatuloy po natin ang mali sa buhay. That's the reason why we go to the church, right? Para ma-rebuke, hindi lang para ma-encourage. Those people who stop going to church don't want to be rebuked. And they continue their evil doing. They will not prosper. They will never be blessed by the Lord. They may look prosperous right now, but true prosperous is your right relationship with the Lord. Ang gusto ng Panginoon ngayong taon na to, mag-ayos tayo ng ating buhay. So what are you waiting for? Take the first step. Start where you are with what you have and get where you want. Great is your future. Take a decision today. Starting small will be the paying price that will sustain your rise. Tayo po'y tumayo. At palakpakan natin ang ating buhay at pinagpalang Diyos. Taas nga po natin ating mga kamay. Sino ho dito ngayong umaga na to, masarap mangarap pagkasama ang ating Diyos? Small beginnings, but great endings sa grasya at habag ng ating Diyos. We will sing a song. Maganda pong kantahin natin yung mga pangako mo. Sino dito favorite mo yung kanta na yun? No? Amen? Kasi po kahit gaano kaganda ang ating pasimula, kahit maliliit yan, kung wala yung pangako ni Lord, wala rin pong magagawa ang buhay po natin. I want you to remember this. Nga pala po, no, habang naghahanda yung worship team, meron po tayong cell life groups questions na dapat natin pagbulay-bulayan mamaya. No? Pakita nga natin, bro, yan. No? Mga tanong po na i-discuss po ninyo dyan sa upuan. Huwag ho kayong umalis kagad. Please, huwag kayong magmamadali. No? Kasi ang Sunday, para talaga kay Lord yan. Hindi ho para sa iba pang mga bagay pa na, of course, yung family, mahalaga po yon. So let's check these questions, no? Mamaya ipa-flash po uli siya. And then, we will answer these questions with your life groups. Andiyan ba yung question na yan? Walang questions? Okay. Discuss na lang natin mamaya. Sige po. Let's lift our hands to the Lord. Let's sing a song muna po before we pray.